Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Seven years ago, Athens, Greece. Nagniningning na naman ang mga matumubro, komento kay Audrey ng kaibigang si Alex o Alexandra para sa mga may alam sa totoong sexual preference nito. Kaklase niya ito noong high school at itinuturing na best friend. Dahil halos isang taon din na hindi nagkita ay niyaya siya nitong lumabas na makabalik siya sa Greece. Nag-aaral si Audrey ng interior design sa isa sa mga Ivy School sa Paris, France. Samantalang si Alexandra ay nanatili sa Greece para mag-aral dahilan upang matagal silang hindi nagkita. Bakasyon niya ngayon sa college kaya umuwi siya. Isama pa na ilang araw mula ngayon ay gaganapin ang 18th birthday party niya. Days from now, she would be called a lady. Excited na siya. Alam mo kung bakit? Nakangisi sagot niya sa kaibigan sa wikang Filipino. Dahil best friend niya si Alexandra ay natuto siya ng lengguwahe ito. Isang exchange student kasi si Alexandra galing sa Pilipinas. Isama pang matagal na siya nag-aaral ng wikang Filipino. Iyon kasi ang pangunahing lengguwahe ni Nimbus dahil gusto niyang mapalapit sa itinuturing na kapatid ay pinag-aaralan niya lahat ng mga bagay na may kinalaman dito. Ngayon ay masasabing bihasa na siya sa lengguwaheng iyon. Maagang pumasok si Audrey sa paaralan kaya naman mas bata siya maituturing sa mga kaklase. Masyado kasi excited ang mga magulang niya noon, lalo na at mahal na mahal siya kaya pati ang pagpasok sa eskwelahan ay nagpa-excited sa mga magulang. Dahil matalino, nagawa niya makisabay sa mga kaklase at payagan ng paaralan na pumasok na mas maaga. Wala rin naman magagawa ang mga taga-school dahil ginusto rin iyon ng mga magulang ni Audrey. Isa kasi ang mama niya sa board of directors ng paaralan. 18 years old ang kadalasang edad ng mga kaklase niya kapag nakatapos na sa high school o general lyceum kung tawagin sa kanila. Magsa 17 years old naman siya na mangyari iyon. Dahil sa kuya Nimbus mo, grabe ka talaga. Ang lakas ng tama mo dyan sa kapatid mo. Komento nito. Pinaikot ni Audrey ang mga mata. Hindi ko siya kapatid, okay? Pagtatama niya. Almost. Hindi lang siya inampon na magulang mo legally. Hindi na ayos. Ang incest ng puso mo. Kakaloka ka, Audrey. Hinawakan niya ang puso. Alexandra, di ba palagi mong sinasabi sa akin na kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kung hindi sundin ito? Hey, that applies to my papas. Malanding wika nito. Kasi naman, Audrey, sa lahat ng iibigin mo, bakit sinimbus pa? Alam mo naman na para na kayong magkapatid. Yun nga lang, ayaw niya sa'yo. Galit siya sa'yo. Napasimangot si Audrey sa narinig. Tama si Alexandra. Hindi siya gusto ng ampon ng mga magulang niya. Hindi man aminin ni Nimbus kung bakit. Pero may hula siya na dahil iyon sa pagdating niya sa buhay na mag-asawang Galanis. Siguro ay pakiramdam ng binata, inagaw niya ang atensyon na dapat ay solo nito. Kahit ano ang gawing pakikipaglapit ay hindi nito magawang pansinin siya. Halos lahat na nga ay ginawa niya para sa binata. Pero hindi dahilan ang pagsusuplado nito para tuluyan niya itong layuan. Parang nakita niya kasing isang challenge ang pakikipag-ayos kay Nimbus hanggang sa naramdaman niya na ang challenge na iyon ay hindi lang challenge para sa relasyon nila. Iyon ay ang naging challenge din sa puso niya. Eventually, ay naramdaman ni Audrey na kaya hindi niya magawang sumuko sa pakikipaglapit kay Nimbus ay dahil hindi naman talaga niya ito gusto maging kapatid. It had something to do with her heart. She fell in love with his almost brother. Kung hindi matutuwa si Nimbus na hindi ito inampon ng magulang niya legally, kabaliktaran iyon na nararamdaman ni Audrey. Para sa kanya ay ayos iyon. Ibig sabihin lang kasi ay may pag-asa siya sa binata. I don't care. Basta gusto ko si Kuya Nimbus. I love him. I adore him. Kahit nakikita niya lang ako bilang kapatid,
o kaaway man, it doesn't matter, giit niya sa kaibigan. Mahal niya si Nimbus at kahit tutulan man iyon ng mga kaibigan, mga magulang o kahit ni Nimbus mismo ay ipaglalaban niya iyon. Gusto niya ang pakiramdam kapag nasa tabi niya, kapag nasa malapit ang lalaki. Iba iyon sa pakiramdam niya kapag nasa tabi siya ng mga kaklase o kaya kapag may isang lalaki nagtatangkang manligaw sa kanya. Pwede naman niyang huwag bigyan ng effort ang pakikipaglapit kay Nimbus dahil hindi iyon kailangan. Kahit ang mga magulang niya ay hindi pinipilit iyon. Palaging sinasabi ng mga ito na ganoon talaga ang ugali ng binata, na sadyang masungit ito at suplado at hinahayaan na lang si Nimbus ng mga magulang niya. Alam din niya na hindi paghingi ng tawad ang dahilan kung bakit siya lumalapit. Iyon ay dahil gusto lang niya. At ngayon ay masaya siya dahil makikita na silang muli. Mahigit 1 taon din silang hindi nagkita. Nagmamasteral kasi si Nimbus sa Harvard at minsan lang umuwi. Pero ngayon ay uuwi ito dahil sa kaarawan niya. Nag-confirm si Nimbus kahapon nang tawagan ito ng mga magulang niya. Iyon ang dahilan kung bakit masayang masaya siya. Bahala ka nga, basta pinagsabihan na kita ha. Wala na akong pagkukulang sa'yo, paalala ni Alexandra. Matapos nilang kumain at manood ng sine sa mall, nagaya na siyang umuwi. Nagniningning pa rin ang mga mata ni Audrey nang makauwi sa bahay nila. Sabik na sabik siya sa pagdating ni Nimbus. Alam din niya na ngayong araw ding ito darating pero mamaya pang gabi. Kaya nagulat siya na ang binata ang sumalubong sa kanya pagpasok niya ng bahay nila. Naging abnormal ang tibok ng puso niya nang matitigan ang napakagwapong mukha ni Nimbus. Ano naman kung marami ang nagsasabi na mali na mahalin niya ang ampon ng mga magulang. Hindi niya ito tunay na kapatid, hindi incest na mahalin ang lalaki. Saka mapipigilan ba niya ang puso? Tuwing nakikita ni Audrey ang matiim na mga mata ni Nimbus ay para siyang hinihigop. Gusto rin niya ang pagkahudad niyon. Kaiba sa mga Filipino na nakilala niya, ay matangos ang ilong ng binata. Maganda rin ang pagkakayumanggi ng balat. Ibang-ibang hitsura nito sa mga Greek na lalaking kilala niya. Marami ang nagsasabi na maganda raw ang lahi nila, lalo na ang mga lalaki. Greek gods kung ituring, pero para kay Audrey ay walang panama ang mga iyon kay Nimbus. Si Nimbus ang Diyos ng puso niya. Dito lang siya nakaramdam ng ganoong atraksyon. Tuwing nakikita ito, lumalakas ang tibok ng kanyang puso at tila nangangatog ang tuhod niya. Nimbus, naglambitin pa si Audrey sa leeg nito na para bang close sila. Hindi niya mapigilan. Gusto niyang gumawa ng paraan para makalapit dito. Dahil tuloy sa ginawa ay naamoy niya ang mabangong amoy ng katawan ni Nimbus. Lalong lumakas ang pintig ng puso niya. Nang tumingala ay napatitig pa siya lalo sa mukha ni Nimbus. Nagkaroon ito ng mumunting stubbles sa paligid ng panga pero gwapo pa rin. Mas gumwapo pa nga. Bagay kay Nimbus ang stubbles, pero ang pinakanapansin ni Audrey ay ang sexy ng mga labi nito. Sa pagkatingin niya roon ay ang daming bagay na gumulo sa isip niya. Kailangan niya mahahalikan ng mga iyon. Kailan ba siya makikita ni Nimbus bilang isang babae? Kailan kaya siya nito mamahalin? Audrey, stop! Pagpapatigil sa kanya ni Nimbus, saka inalis ang kamay niya at inalis mula sa pagkakalambitin sa leeg nito. May kasama ako, napakunot noo si Audrey. Tumingin siya sa paligid at noon lang niya nakita na may nakaupong babae sa malaking sofa set ng bahay nila. Nang mapatingin sa babae, ay binigyan siya nito ng isang napakatamis na ngiti. Base rin sa itsura, ay mukha itong mabait at malambing. Ganoon pa man, ay walang pakialam doon si Audrey. Kahit na ba mukhang anghel ang babae, ay may masama siyang kutob dito. Hindi niya ito gusto at lalong hindi nagustuhan na magsalita si Nimbus. Audrey, I would like you to meet Kra. Nagkakilala kami sa Harvard, pero pareho kaming Filipino, kaya nagkasundo kami. And by the way, she is my girlfriend. Sino nagsabi sa'yo na pwede ka magsama ng bisita sa birthday ko? May pagka-brat na kumpronta ni Audrey kay Nimbus nang sa wakas ay makorner niya ito at masolo. Wala siyang pakialam kung ano man ang isipin ng binata sa pag-iinarte niya ngayon. Galit siya. Hindi siya makakapayag na magdala ng ibang babae si Nimbus sa pamamahay nila.
Worse, isinama pa nito iyon para sa birthday niya. Kumunot ang noo ni Nimbus. Anong problema, Audrey? Wala ka namang sinabi sa akin noon na bawal ako magdala ng kahit sino para sa birthday mo. Hindi ba noon kapag nagdadala ako ng kaibigan kapag may okasyon sa bahay ay hindi ka nagagalit? Bakit ngayon ay pinapakita mo na naman sa akin yung pagiging brat mo? Humalakip-kip siya. I don't like her. Pauwiin mo siya pabalik sa Harvard o sa Pilipinas. I don't care. Nag-TM ang mga bagang nito. You are acting like a brat again. Hindi pinansin ni Audrey ang sinabi ni Nimbus. Wala rin siyang pakialam kung akusahan siya nito ng ganoon. Sanay naman na siya. Isama pa na gusto niya talagang ipakita na ayaw niya sa girlfriend nito. Kailanman ay hindi nagdala si Nimbus ng girlfriend sa pamamahay nila. Wala rin siyang alam na naging girlfriend ito. Ngayon lang ito nagpakilala ng isa sa pamilya at hindi niya iyong gusto dahil ibig sabihin lang niyon ay mawawalan siya ng pag-asa rito. Nasasaktan din siya. Nang oras na ipinakilala nito ang babae ay tila gumuho ang mundo niya. Nagkapira-piraso ang puso niya. Gusto niyang umiyak. Ganoon pa man, alam niyang walang magagawa ang pag-iyak. Ang kailangan ay gumawa siya ng paraan. Hiwalayin mo siya, Nimbus. Ayaw ko sa kanya. At ako na ang mamahalin mo. Gusto pa sanang idagdag ni Audrey, pero alam niya na hindi pa iyon ang tamang pagkakataon. Magagalit ang mga magulang niya kapag nagkanobyo siya sa edad na iyon. Isama pa na ipinangako niya sa sarili na hindi muna magnonobyo habang hindi pa siya nakakatapos ng pag-aaral. May ilang taon pa siyang gugugulin bago makagraduate. Hindi pa rin siya handa. Lalo na at kahit ang loob ni Nimbus ay hindi pa rin niya nakukuha ngayon. Paano siya nito mamahalin kung galit ito sa kanya? Hindi naman kasi niya magawa mag-sorry dahil hindi niya kasalanan na dumating siya sa mundo at sa mga magulang niya. Ayaw rin niyang imungkahe sa mga magulang ang nararamdaman niyang gustong mangyari ni Nimbus. Ayaw niyang legal na maging kapatid ito dahil lalo na siyang nawala ng pag-asa. Naiinis na tinignan siya ni Nimbus. Ano ba nangyayari sa iyo, Audrey? Mahal ko si Kra. Walang makakapagbago niyon. Utos mo man o utos na magulang natin. Tanging ako o siya lang ang magdidesisyon para sa relasyon namin. Saad nito, saka siya iniwan. Nagpupuyos ang loob ni Audrey. Hindi siya papayag na may makaagaw sa kanya kay Nimbus. Sa kanya lang ito, kahit hindi pa man ito alam ang tunay niyang damdamin. Kailangan niyang gumawa na ng paraan para mapasa kanya ang lalaki. Kailangan na niyang gumawa ng paraan para mapalapit talaga rito. By hook or by crook. Napapansin ko na parang malungkot ka. May problema ba, anak? Hindi mo ba nagustuhan ang inihanda namin sa iyong party? Nag-aalala ang tono ng ama ni Audrey nang lapitan siya. Malapit nang matapos ang kanyang 18th birthday party, isang success ang okasyon at isa iyon sa pinakamagandang party na nakita ni Audrey. Kahit ang mga kaibigang inimbita ay ganoon din ang sinabi. Hindi na naman iyong katakataka. She knew she deserved it. Siya lang naman ang nag-iisang anak ng isa sa pinakamagaling na shipping magnate sa buong Greece at mahal na mahal siya ng mga magulang. Madalas ipinapabora ng mga lalaking Greek ang anak na lalaki, pero iba ang ama ni Audrey. Sa halip na paboran palagi ang kanyang ama si Nimbus, ay siya ang mas minahal nito. Kahit na hindi siya kumuha ng kurso na makakatulong sa business nila, ay tinanggap iyon ng papa niya. Mas mahalaga pa dito ang kasiyahan niya. Mahal na mahal siya ng mga magulang dahil siya ang nag-iisang anak. Ang anak na akalang hindi nabibiyayaan ang mga ito. Hindi, Papa, I'm happy. Pero hindi ka man lang tumatawa. Parang inis na inis ka. May problema ba? Umiling si Audrey. Pinilit ng umiti. Pagod lang po ako. Siguro magpapahinga muna ako sa room ko. Sagot na lang niya. Are you sure? Paninigurado pa nito. Tumango siya. Ayaw niyang pag-alalahanin pa ang ama. Mabuti pa nga ay pumasok ka muna sa room mo at nang makapagpahinga ka saglit, huwag mo nang isipin ang mga bisita mo. Kami na ang magpapaliwanag sa kanila. Ang gusto ko lang naman ay maging masaya ka, anak. Hinalikan pa siya nito sa noo. Pagkatapos niyon ay iniwan na siya ng ama. Sa kabila ng paggalambing ng ama ay hindi pa rin gumaan ang loob ni Audrey. Ito na siguro ang pinakamagarbong party sa buong Athens, pero hindi naman siya masaya. At dahil iyon kay Nimbus,
Kahit na binilhan siya nito ng mamahaling kwintas na suot-suot ngayon at ito pa ang naging last dance sa 18 dances, hindi pa rin iyon sapat. Hindi iyon mananatiling sapat hanggang nakikita niya itong masaya sa party kasama si Kra. Dapat siya ang nasa pwesto ni Kra. Dapat siya ang sinasamahan ni Nimbus. Hinawakan niya ang diamond cut necklace na regalo ni Nimbus. Bihira siyang regaluhin ng binata, kaya malaking bagay para sa kanya ang ibinigay nito. Kaya sa halip na isuot ang mamahaling ruby necklace ng kanyang mama, ay mas ginusto niyang isuot ang bigay ni Nimbus para na rin ipakita na pinapahalagahan niya ito. Pero si Nimbus naman ay hindi siya pinapahalagahan. Sa isang babae lang nito itinuon ng pansin. Kay Kra lang, sinusulyapan siya ni Nimbus pero hindi ganoon kadalas kagaya ng pagsulyap nito sa babae at sa iniinom. Sinabihan siya ng binata kanina na napakaganda niya ngayon pero tila baliwala lang iyon dahil may kasama itong iba. Ines na ines si Audrey kay Kra. Ang babae ang nakapagpasira ng dapat sana ay isa sa pinakamagandang okasyon sa buhay niya. Wala na ang magnobyo sa hall pero nararamdaman pa rin niya ang inis. Naiisip kasi niya ang maaring ginagawa ng mga ito ngayon. Napapatiimbagang siya kapag may sumasagi sa isip. Nang hindi na iyo matiis ay umalis na siya sa sariling party. Pupunta na sana si Audrey sa kwarto niya nang makita sina Kra at Nimbus papunta sa kwartong huli. Lalo siya naggitngit sa galit. Lasing na si Nimbus dahil marami itong nainom sa alcohol drinks na sineserve sa party. Inaalalayan ito ni Kra papunta sa kwarto. Mukhang hirap na hirap pa ang dalaga. Napagdesisyonan niyang lapitan ang mga ito. Oh God, thank you dumating ka Audrey. Pwede mo bang tulungan ako na dalhin sa kwarto si Nimbus? Lasing na siya. Hindi na niya magawa makapaglakad. Tumango siya. Inalalayan nila si Nimbus para makapasok sa kwarto nito. Inihiga nila ang lalaki sa kama. Pagkatapos niyon ay pumasok si Kra papunta sa loob ng banyo ng kwarto. Pagkalabas ay may dala itong palanggana na may tubig at bimpo. Akmang pupunasan nito ang nobyo ng punahin niya. Pwede ka nang umalis. Ako nang gagawa niyan. Ha? Naku, ako na. Kaya ko na ito. Hindi pa tapos ang party, kaya mas mabuting iyon muna ang asikasuhin mo. Ako nang bahala kay Nimbus. Mariing umiling si Audrey. Pwede kong iwanan ang party ko kahit na anumang oras. Pero sabi ko, pwede ka nang umalis. Ako nang bahala sa kapatid ko. Galit na sabi niya kay Kra. Walang ginagawang masama si Kra sa kanya. Pero dahil mahal ito ni Nimbus, ay naiinis siya sa babae. Naiinis din siya dahil tila kay bait-bait nito at wala siya makitang masama at pwedeng dahilan para hiwalayan ito ni Nimbus. Dahil yata sa takot sa kanya ay lumabas nga si Kra ng kwarto. Siya ang gumawa ng dapat ay gagawin ni Kra. Pinunasan niya si Nimbus. Habang pinupunasan si Nimbus ay hindi maiwasang makaramdam ni Audrey ng kakaibang kiliti sa puso. Lalo na at sa magagandang bahagi ng katawan ni Nimbus niya pinaglalandas ang bimpo. Aircon naman ang kwarto pero tila naiingitan siya. Napapalunok din siya kapag naririnig na umuungol ito sa ginagawa niya. Hindi pa ito ganoon unconscious, nanalabo lang siguro ang senses nito dahil sa kalasingan. Kra, narinig pa niyang wika ni Nimbus at sa gulat ay hinawakan nito ang leeg niya. Hinila nito ang kanyang ulo palapit sa mukha nito at mariin siyang hinalikan. Lalong lumakas ang pintig ng puso ni Audrey. Isama pa na nakakapangilabot ang sensasyong nararamdaman niya sa ginagawa ni Nimbus. Mapusok at mabagsik ang halik. Hindi pa siya kailanman nakahalikan sa mga labi kaya nagulat siya ng husto sa ginawa nito. Pero mas nagulat pa siya sa naramdaman na gumapang ang halik ni Nimbus sa kanyang leeg. Naging mapaghanap ang lalaki. Siya naman ay tila naging alipin nito dahil sa sensasyong pumapasok sa kanyang loob sa bawat hawak at halik nito. Sa mga ginagawa ni Nimbus ngayon, lalo lang nagkakaroon ng dahilan si Audrey para hindi ito pakawalan at para hindi hayaang mapunta sa iba. Sa pagitan ng paghawak ng binata ay nakaisip siya ng isang paraan na alam na kahit pwedeng ikabagsak ay gusto niyang gawin. All for her love for Nimbus. Hindi man siya ang tinawag ng binata ay hindi na iyon mahalaga. Ang mahalaga sa ngayon ay ang maaari niyang mabago kapag ginawa ang nasa isip.
Ano nga ang isa sa mga sikat na kasabihan sa Filipino na madalas sa binabanggit sa kanya ni Alexandra kapag gusto nito maging mapangahas? Naalala na niya, kung hindi madadaan sa santong dasalan, daanin sa santong paspasan. OMG! Huwag kang gagawa na ikapagsisisi mo, Audrey. Naku mga kafelisidad! Sa sobrang pagmamahal ni Audrey kay Nimbus, ay mukhang may balak na hindi maganda si Audrey. Paano kung galit ang anihin niya mula kay Nimbus? Kaya naman, abangan!